Alright, Happy New Year mga brother. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Napakaganda sana ng bagong taon kung walang mga naputukan. Kaso sa kabila ng mga babala ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan na wag na magpaputok dahil maraming naputukan, atin pa rin naririnig sa balita na ang dami pa rin naputukan at ang dami pa rin naputulan ng kamay, ang daming nabaril dahil may mga nagpaputok ng walang habas sa kanilang mga baril at may natamaan ng bigaw na bala. Hanggang kailan kaya tayo matututo? At nawa, magbigay aral ang bawat pagpasok ng taon sa atin doon sa mga taong naputukan. Magbigay aral nawa ito sa kanila sapagkat taon-taon na lang nangyayari ito. Bagamat ipinagbabawal ng mga paputok, hindi pa rin naiwasan ang mga tao na naputukan, na baril, nagkaroon ng disgrasya sa pagpasok ng bagong taon. O bago pa man bumasok ang mga bagong taon, ay nagkaroon ng mga balita na naputukan, na baril, o na disgrasya sa mga ganitong mga uri ng mga paputok o anumang uri ng mga disgrasya bago at pagkapasok ng bagong taon. Panurin natin mga brother ang balita sa araw na ito sa mga naputukan. Merry Christmas, Happy New Year, ingat tayong lagi. God bless sa ating lahat. Dahil po sa mga pagpapaputok para sa pagsalubong sa bagong taon, may mga kinailangang isugod sa ospital matapos masabugan ito. Tulad na lang sa Tondo Medical Center sa Maynila kung saan tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ilang pasyente. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Hanggang ngayong umaga nga ay meron pa rin ilang cases na dinala dito sa Tondo Medical Center, bagamat ito ay sinasabi ng doktor sa atin na mga minor injuries na lamang. Sa kabuuan po ay 39 fireworks related injuries ang kanilang naitala. Mula po ito sa 7 kahapon, kaya masasabing may paglundag talaga sa numero overnight. At meron din po silang case ng stray bullet, isa lamang ito. Ayon po sa pamunuan ng ospital ay 12:02 ng madaling araw nagsimula yung pagdating ng mga pasyente. Isa po dito ay kailangan ng maputulan ng kamay dahil nasira na rin ito sa ng paputok. Nang tanungin po ang pasyente kung bakit nangyari yun sa kanya, ang sinabi po niya ay hindi na niya maalala dahil na rin sa kalasingan. Meron ding isinugod matapos masabugan ng kwiti sa bibig at isang bata naman na natamaan ng luces sa mata. Batay raw sa ama ng bata, hindi agad sumindi ang luces kaya sinilip ito ng bata at doon na ito sumindi. Ayon kay Dr. Nicolo Bulseco ng Tondo Medical Center, meron din silang cases ng gunshot wounds at vehicular accident dito. Naiugnay po ito sa pagsalubog ng bagong taon dahil sa karamihan dito ay yung pasyente ay nakainom o kaya lasing. Sa Dr. Jose R. Reyes Memorial Medical Center naman, mula 17 kahapon ay nasa 87 na ngayon ang sinugod sa kanila ospital dahil sa firecracker-related injuries. Yung 70 dyan ay isinugod nito lamang pong magdamag. 10 cases daw dito ay kailangan putulin ang kamay o kaya ay dahil ito ay nagkalasug-lasug na yung daliri. Ayon kay Dr. Wenceslao Lauderes, ang medical chief ng ospital. Nag-update din po tayo mula sa Philippine General Hospital at sinabi po sa atin na 11 cases naman po ng firecracker-related injuries ang naisugod doon sa magdamag. At inaantabayanan natin, Rafi at Connie, yung assessment naman mula sa Department of Health para naman sa pagkakabuang bilang ng mga nasaktan dahil po sa pagsalubong sa bagong taon nationwide. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Tondo Medical Center. Rafi, Connie? Mananatiling naka-code white alert naman ang lahat ng ospital at iba pang health facility sa bansa hanggang January 6. Ibig pong sabihin yan, lahat ng healthcare workers ay handang rumisponde sa anumang medical emergency, anumang oras. Sa ilalim din ng Code White, pinaigting ang koordinasyon ng mga tanggapan ng Department of Health sa iba't ibang ospital.
Dinagdagan din ang mga gamot at iba pang supply sa emergency at operating rooms. Inaasahan na raw ng DOH na maraming medical emergencies tuwing Pasko at bagong taon kaya nakataas ang code white. Sabi pa ng DOH, hindi dapat baliwalain ang sugat o paso dahil sa paputok kahit pamaliit lamang ito. Hugasan agad ito ng sabon at malinis na tubig. Tapalan ng gaza o malinis na tela at diinan ang bahaging may sugat para tumigil ang pagdurugo. Para naman sa mga tinamaan ng paputok sa mata, magpadaloy ng malinis at maligamgam na tubig sa naapektuhang mata. Huwag gagamit ng malamig na tubig o ng yelo. Huwag na ring kalikutin o kamutin ang nasugatang mata at takpan ito ng malinis na tela o gasa. Magpunta rin po sa emergency room para mabigyan ng pangontra sa tetanus. Sakali namang makalunok ng paputok, huwag daw pipilitin ang nakalunok na magsuka. Pakainin sila ng hilaw na puti ng itlog. Kung bata, 6 hanggang 8 piraso. 8 hanggang 12 piraso naman sa mga nakatatanda. Paalala rin po ng DOH na pumunta sa paggamutan para sa agarang lunas. Kung may mga timbahay sa pagsalubong sa bagong taon, may mga piniling lumabas at doon nakisaya kasama ang pamilya at mga kaibigan. Gaya ng taon ng street party sa Tondo, Maynila. Balita hatid ni Pam Alegre at Bea Pinla. Basta Tondo New Year Party, magdamagan yan. Ganito na yung eksena sa Dagupan Street, Barangay 155, Tondo, Maynila, kung saan isinasagawa ang kanilang taon ng costume party. Pinaglaanan ng oras, pinag-isipan, talagang career para sa cash prize. Makukulay, malikhain at pakabugan. Tulad ng isa sa mga nanalo na si Rondel de los Santos na nag-costume bilang zombie. Kung kayong magpapapotok ha, baka matulad kayo sa akin, tingnan mo. Oo, di ba? Ang pamunuan ng barangay naman, tiniyak na may sapat na mga tauhan para bantayan ang pagdiriwang. Naglambo kami ng mga tanod o mga exo at gawad para paikot sa buong barangay. Pagdating ng alas 12 ng hating gabi, all out na naging pagdiriwang ng mga taga-Tondo sa Yuseco Street. Party kung party! Naglalakasan ng mga paputok at napuno ng pulbura ang ere. Marami naman ang pinili mag-pump up the volume na safety first ang atake. Dinahan sa ingay ng trotot, ang iba pa sa ingay ng mga sasakyan tulad ng motorsiklo. Sa Velasquez Street naman, pati ang mga nakabantay na mga fire truck naki-join sa pag-iingay sa kanilang mga wangwang habang nakabantay at nagbibigay ng fireman visibility sa pagdiriwang sa kalye. 3, 2, 1, Napuno ng kulay ang kalangitan. Masasayang hiyawan at kantahan sa iba't ibang sulok ng lungsod, malalakas na kantahan, tunog ng torotot at iba pang paingay sa mga kalsada at kaliwat kanang handaan ng mga pamilya at magkakabarkada. Kanya-kanyang gimmick ang mga taga Quezon City para i-welcome ang 2025 with a bang. Sa Quezon Memorial Circle, libo-libo ang nagtipon para makiisa sa New Year Countdown. Nakijamming sa performances ng ilang OPM artists at nanood ng makulay na fireworks display. Si Nanay Virgie, kahit senior citizen na, nakakasabay pa rin sa mga tugtugan at kasiyahan sa countdown. Kasi masaya dito. Matakot kami sa patok-putok mga bata. Kaya dito na lang. Taon-taon kami dito Maganda dito kay masaya. Ang ilang apo niya, inabutan na nga ng antok kakahintay sa New Year. Matulog lang dito. Magdala-dala kami ng mga sapin. Tapos magkain. Yun lang. Ang pamilya ni Lorraine dito na rin naglatag ng medianoche nila. First time daw nila na hindi team bahay ngayong salubong sa New Year. Para mabago yung namin, yung pag-celebrate namin. Tsaka gusto rin kasi namin manood nung ngayon, yung ma-experience yung year-end party. Kakaiba talaga kasi nandito kami lahat. Tsaka merong mga banda. Mahilig din kasi sila sa banda, yung mga bata mahilig Ang iba naman, pinasigla ang mga kalsada at bahay nila sa pagsalubong sa bagong taon.
Kahit simple lang daw ang handaan, ayos na basta't kasama ang mga mahal sa buhay. Masaya, and then kompleto yung family namin. Kahit na konting salo-salo lang kami, masaya kami ngayong taon. Walang nagbabago sa ingay namin. Kasabay ng kabi-kabilang ingay, ang pag-asam na naway matupad ang mga hiling ngayong 2025. Maskin walang pera, basta masaya. Walang sakit. Sama-sama pa rin. Wala naman na kasi parang okay naman na lahat eh. Maging okay kaming lahat. And makagraduate ako ngayong taon. Bea Pinlock,